Good evening, class. Tuloy lang natin yung discussion natin para sa tension members natin. So, tulad ng pong pinag-usapan natin sa introduction, yung tension members natin na nagpapahirap sa kanya, kamukha rin nung sa defo, yung area. Pero once na ma-master mo kung paano kuhanin yung area, kung paano basahin yung code with regard dito sa area, medyo mas dumadali na ito. So, isa-isahin natin. Yung tatlong area na sa pagko-compute natin, nahati sa yung area pala sa pagko-compute natin ay nahati sa tatlo. Gross area, net area, at saka yung effective net area. Pero sa video na to, ang discuss muna natin si gross area at saka si net area. Kasi masyadong mahaba yung magiging discussion, baka magkaroon ng tahol-tahol yung mga aso ko rito. Napipilitan pa akong edit, ayoko na. So, unahin na natin muna si gross area, class. Si gross area, pinakamadaling kuhanin na area, kadalasan pag given. So, kapag nagbinigyan ka kadalasan ng mga section, pag tinignan mo yung table, meron na agad gross area doon. Minsan naman, kailangan pang computein, pero ganito lang yan. Si gross area, kung ano, yung mismong cross-sectional area, tingin ka rito, class, kunwari ito yung original na beam natin, noong nagkaroon ng failure due to yielding, di ba, gross section yung ginagamit doon, yung gross area. Kapag nagkaroon ng yielding, so yung sinasabi na i-consider na area, yung gross. So yung gross, kung ano nga yung original na shape ng cross-sectional, o kung ano yung original na cross-sectional area nung ginamit natin na material, yun mismo yung tinatawag natin na gross area. So ito yun. Kung hugis ay yan, itong portion na to, yung web na to, tsaka ito, yan yung tinatawag natin na gross area. So madali lang yan. Puntaan naman natin yung class si net area. Si net area, kunwari, ito ulit yung beam natin. So, ito lang din yan. So, hiniram ko lang itong muna kay Sir Fabia. Ngayong class, kunwari, nagkaroon ng failure. Nung nagkaroon ng failure dahil sa fracture o na-bitak yung beam natin o yung material natin, nung nagkaroon ng fracture, dalawa ang possible na mangyari. So, yung isa, magkaroon ng fracture dun sa mismong portion kung saan nandun yung bolt lang. So, ang matitira dun, kapag tinignan mo, kung ganito yung example natin, kapag i-drawing natin yan, magiging ganito na lang. So, magiging ganito kasi yung portion na pinutol ko na yan, ito yung portion na galing dun sa bolt. Ito yung portion na butas dahil dun sa bolt natin. So, kapag imagine ko ito yung cross-sectional area, kapag hinatak natin ito, so ayan, hinatak, nagkaroon ng fracture, yung portion na to, ang magiging area mo na lang ay ito. Yung portion na lang na to, yung orange. Kasi nga, yung blue, originally, butas na yon. So, hindi na siya nagre-resist ng force natin. Kasi nga, butas na dahil nga, yun yung naging space para sa connection ng bolt natin. So, kadalasan, inileles lang natin yan. Magiging, yung yung net area natin ay magiging equal sa AG o yung gross area minus yung number ng bolts natin or rivet, number ng bolts or rivet, multiplied by yung diameter ng hole multiplied by thickness ng plate o thickness nung kung saan man nakakabit o kung anong area yung kino-consider natin. So, kadalasan, ganito lang ito kinukuha. Next naman, class, yan yung very straightforward na approach. Meron naman yung may staggered connection. So, ano ba yung staggered connection? Sa staggered connection natin, class, ina-assume natin na bukod sa direct lang na, pansinin mo rito, class, direct lang na vertical yung naging fracture natin. Ang sinasabi ng staggered connection, possible din daw na magkaroon ng failure not exactly vertical yung maging approach o maging path nung fracture. So possible daw magkaroon ng fracture dito sa vertical tapos maging pumaling ng bahagya tapos pumaling ulit papunta do sa adjacent na bolt natin tapos hanggang maputol ng tuluyan. So yung tinatawag na yan, yung naging zigzag na pattern na yan, yan yung tinatawag na staggered connection. So, para saan ba ang staggered connection tsaka bakit ba natin ginagawa? Ang staggered connection, class, nilalagay natin para madagdagan ng area na magre-resist yung member natin. Kunwari, kung nandito lahat yan,
yung mga bolt na yan, kung tatlo, ang mapapansin mo, masyado nang liliit yung net area natin. Magiging AN ay equal sa AG minus 3 multiplied by diameter ng hole multiplied by thickness ng web. So makikita mo na since tatlo na, masyadong nagko-concentrate yung stress natin dito sa path na to, nagiging critical na siya o nagiging mahina na kasi nga lumilit na yung area na nagre-resist. So ang ginawa, by testing, na-invento natin yung staggered connection na kapag pala ikinalat natin o sinadya natin na hindi magpantay-pantay yung bolt natin, so yung critical path natin ay magiging papaling na. Possible lang ito ha. So i-consider natin yung vertical na to tsaka yung staggered na path natin. So ito yan. So pwede rin yan dito. Kaya lang, assuming na since principle lang naman ito, equal pa lang ito, maraming path, based dito sa figure natin ito, maraming possible na maging path. Kaya lang, hindi naman lahat yan sulit na computein. Meron din dyan class, yung parang redundant na lang o obvious naman by inspection na hindi na kailangan i-solve. So, sa mga problem natin, pag nag-solve tayo, so doon natin practice kung paano ko tignan kung ano yung dapat na maging critical path natin. So, yung staggered connection, para nga madagdagan yung net area na magre-resist dun sa load natin. So, yung para sa staggered connection class, ang gagamitin lang natin, so ito, yung W multiplied by T, pag dinistribute natin, di ba yan lang naman yung gross area ng plate natin. Tapos minus yung diameter ng hole multiplied by yung T natin. Ito lang naman yung area na nagawa nung mga butas natin. So ang mangyayari lang, bukod do sa formula na original na alam natin talaga for net area, idadagdag lang natin ngayon yung formula ng na S squared over 4G. So si S squared over 4G class, yan si Cochrane's correction factor. So yan yung tawag sa kanya, yung S squared over 4G. Ito yung tawag sa kanya class, oh. Cochrane's ang basa. Cochrane's correction factor. So, idadagdag lang daw natin yan kasi sabi nga sa'yo, kaya lang tayo nag-i-staggered para madagdagan yung madagdagan yung net area natin. So, yan ay para sa plates. So, mamaya, ipakita rin natin yung para sa mga section ng mga angle bar natin tsaka yung iba pa. Ngayon class, yung variable na S squared over 4G natin, yung S ay longitudinal spacing of any consecutive holes. Take note na yung S natin tsaka yung G natin ay parehas sa center to center distance. So ulitin natin, si S natin ay longitudinal spacing of any consecutive holes. So by definition class, hindi na baka makatulong ito para hindi ka malito between S and G. So ang sabi dito, longitudinal spacing. So kung titignan mo tong structure natin, kung titignan mo itong member natin, syempre ang longitudinal axis niya na ito. So titignan mo, longitudinal spacing, di ibig sabihin parallel dapat to sa longitudinal axis. So yan, dito sa case na to, yan yung horizontal. So yung S natin, burahin ko lang muna ito. Yung S nating class ay magiging ito. Kasi sabi nga, longitudinal spacing of any consecutive holes. So ito yan. Yung magiging S natin ay ito. Ang tawag din dyan ay pitch. Take note na ito ay center to center distance. Next. Yung G naman natin ay transverse spacing. So, transverse spacing between fasteners. So, transverse saan? Transverse sa longitudinal axis. So, kung transverse, perpendicular yon. So, ibig sabihin, kung transverse, ito rin yan. Ito naman, yung G natin o gauge kung tawagin. Ito yung S o pitch ang tawag sa kanya. So yung S, pitch, G naman ay gauge. Para sa intindihin mabuti ito para hindi malito between S and G. Tapos ito naman si Cochrane's correction formula. So factor. So siya yung nag-imbento niyan. Ngayon, bigay tayo ng sample problem para mas maintindihan natin kung paano gamitin yung staggered connection. So alam naman natin na kung kukumputin lang natin yung net area nito,
yung original na alam lang natin. So, gagawin lang natin, either putulin natin dito, dito, or dito, or dito. Pero since iisa lang naman yung bolt natin na di naman sila yung dalawang bolt na sa isang layer, ganun. Since puro individual bolts lang naman ito, ang magiging net area nito, considering sa isang vertical lang na ganyan, ay pantay-pantay. Yung path A, B, F natin, yung path D, E natin, tapos yung path na C natin na yan. So, magiging pantay-pantay lang sila. So, gawin natin, ipakita natin. Para sa path A, B, F, so since pantay-pantay lang ito, tsaka ito, computing na lang natin yung isa. So, doon muna tayo sa path A, B, F. So, sa path ABF natin, magiging yung gross area natin, so AG ay equal sa, so i-assume muna natin siguro yung thickness. Wala pa na naibigay. Thickness natin muna, 10 mm. So, yung AG natin, magiging 75 mm plus 100 mm plus 75 mm plus 50, magiging 300. So, 300 mm multiplied by 10. So, yung gross area natin magiging 3,000 square millimeters. Tandaan na ito ay para sa plates muna, mamaya yung para sa mga angle. So, gross area natin ay 3,000 square millimeters. Kung ABF lang titignan natin, so ito yon, path ABF. So, para makompute mo yan, kapag i-drawing natin, ay magiging ganito, class. Kasi yung path ABF natin, since meron siyang isang bolt, so ito yung nasa point B natin, ang mangyayari na gross area niya, so pakita natin yung gross area na sinasabi, ay net area pala, yung net area niya ito. So, yung net area, AN, ay equal sa AG minus yung number of bolt natin, so isa lang, number of bolt natin ay 1 multiplied by yung area ng bolt natin. So, ang sabi rito, wala palang ginamit, sorry. Lagay na rin natin, class, diameter muna ng bolt. So, diameter ng bolt natin, i-assume muna natin na 20 mm. So, kung 20 mm yung diameter ng bolt natin, since ito ay less than 24 mm, yung diameter ng hole natin ay magiging 20 mm plus 2 mm. So, huwag kalimutan ito, baka yan yung magpamali. So, AG natin minus 1 multiplied by yung diameter ng hole natin na 22 multiplied by yung thickness ng plate natin na 10 mm. So, magiging 3,000 minus 220. So, ito ay equivalent ng 2,780 square millimeters. Next naman, for path ABDE naman natin, path ABDE, mula sa A, B, tapos sa D, tapos baba ulit papunta sa E. Kung i-consider naman natin ito, so AG natin syempre 3,000 square millimeters pa rin kasi hindi nagbago. So i-consider lang natin ngayon yung para naman kay ABDE. So AG natin ay equal pa rin sa 3,000 square millimeters. So for AN natin, AN ay equal sa, kung babalikan natin yung formula natin para sa plates, ito yon. Kung babalikan natin yung total gross distribute natin itong T, gross area minus yung area na create ng holes plus yung staggered formula natin o yung Cochrane's correction factor. So yung AN natin ay equal sa gross area 3,000 minus yung diameter ng holes natin for path ABDE, ang number ng bolts na daanan natin o number ng holes na nadaanan natin ay yung para dito sa B tsaka yung para dito sa D. So, ibig sabihin, mayroon tayong dalawang hole na tinamaan multiplied by yung area ng kada hole natin, 22 multiplied by 10. Plus yung summation ng staggered connection natin,
So, ito yon, isa lang naman yung staggered connection natin. So, maging S squared, di ba yung S, longitudinal yon. So, makikita mo rito, longitudinal dimension natin ay 75. 75 squared over 4G. Yung G natin, yung transverse na dimension. So, yung transverse na dimension ay yung distance between B and D. So, magiging 175, 4 multiplied by 175. So, ito ay equal sa, yung AN natin ay equal sa 3,000 minus 2 times 22 times 10 plus yung S squared natin, 75 squared over 4G times 4 times 175. Ito ay equal sa 2,568.04 square millimeters. So, yung next naman natin, sa path A, B, C, D naman. So, from A, B, C, D, tsaka E. So, para sa path naman na yan, magiging AG natin. So, same pa rin, 3,000. Yung effective net area natin ay equal sa, effective na naman nasabi ko. Net area natin ay magiging 3,000 minus, since tatlong hole yung dinamaan natin, so 3 multiplied by area ng hole natin ay 22 yung diameter ng hole, thickness ng plate ay 10, plus yung una nating S squared over 4G, so yung from B to C muna, ang S natin ay yung longitudinal distance. So, titignan natin dito, 75, tas 25, so 100, yung S natin. Plus 100, squared over 4G, 4 multiplied by yung distance nila. So, pag tingin ka rito, ang distance ng B to C ay 100 din. So, 4 times 100. Plus, yung C to D naman, yung horizontal distance nila, tingin ka ulit dito, 25 yon. So, yung horizontal distance nila, 25 squared over 4G natin, 4 multiplied by yung transverse distance nila, ito yon. So, 75. 75. So, computin natin. AN ay equal sa 3,000 minus 3 times 22 times 10 plus 100 squared over 400 plus 25 squared over 4 times 75. Ito ay equal sa 2,367.08 square millimeter. So, ang governing natin na net area dito, syempre, yung critical net area natin dito, yung pinakamababa. So, kung ikukumpara natin, 2,780, 2,568, tsaka 2,367, ang critical net area natin ay ito. Yan yung pag-compute ng staggered connection para sa plates. So, para naman sa staggered connection naman para sa mga non-plate steel members natin. So, ito yung mga angle bar, yung wide flange, yung mga ganyan, WT. So, para ma-compute naman natin yon, staggered connection for non-plate steel members, ganito lang sa computein. Kunwari, ito yung angle bar na ikakabit natin sa gasket plate natin. Hindi naman tayo pwedeng random lang na maglagay ng bolt. Kunwari, ito yung gasket plate. Tapos ipapakat natin yung baliktarin pala natin. Ba't ba doon ako sa kunwari class, ito yung gasket plate natin. Tapos ipapakat natin yung angle bar natin. So, kung ipapakat natin yung angle bar natin, hindi naman pwedeng random lang yung paglalagay natin ng mga bolt natin. Kunwari, dito ko trip ilagay, yung isa naman dito, tas walang proper spacing. Hindi naman ganun ang pagkakabit niyan, class. Lahat yan ay under din ng code natin. So, susunod sila sa code. According sa code natin, ito na yung converted kasi yung original na galing sa code ay yung in terms pa ng inch. So, dito naman, naka millimeters na. Kunwari, ito yung mga dimension nung angle bar natin. So, dito naman, yung G na to, yung sinasabi ng G, ito yung para sa mga pag maglalagay tayo ng bolt kapag isang bolt lang ang ikakabit. So, kunwari, ito yan. Kapag naman dalawang bolt yung ikakabit natin, G1 tsaka G2. Tandaan na yung ma-distance na to ay in terms ng millimeter at magsisimula yan dito sa corner nung
angle bar natin. So, tingnan natin ha. Bigay tayo ng sample. Kunwari, meron tayong angle bar na 152 by 102 by 12. So, 152 yung long leg. Yung short leg naman ay 102. Yung thickness ng angle bar natin, kunwari lang, ay 12 mm. So, para magawa yan, tingin ka lang dito sa galing sa code natin. Sabi ng code natin, kung 152 yung thickness ng plate natin, anong angle bar na, kung 152 yung dimension ng angle bar natin, ito yung longer side niyan, so ito yung long leg niyan, ito yung 152 millimeters. Sabi dyan, kung dalawa yung bolt na ilalagay natin, G1, sa G1 natin, ang distance niya para sa 152 ay ito, 57. So, para sa case na to, yung magiging G1 natin ay equal sa 57 millimeters. Take note na hanggang dun yan sa sentro nung bolt natin. So, para sa G2 naman, yung G2 natin, para sa long leg natin na 152, yung G2 natin ay 64 millimeters. So, yung G1 natin mula dito hanggang dito. Yung G2 naman natin ay mula do sa G1, ito yon hanggang dito naman. So, yung center to center na distance sa G1. Kung titingnan naman natin do sa short leg naman, yung short leg natin, sabi sa problem natin ay 102 millimeters. So, sa 102, yung G natin ay ito, 64. So, para sa G natin, ito ay equal sa 64 millimeters. So, ganun lang kuhanin. Para naman sa pagka dinala natin dito, so, ipihitin ko lang siguro class. Yung G natin ay 64 millimeters. Sa G1 naman natin ay 57 millimeters. Yung G2 naman natin ay equal sa 64 millimeters. Para ma-incorporate natin yung staggered connection. So, kapag tinignan mo yung cross-sectional na to, ito yung cross-sectional nung angle bar natin, kapag tinignan mo yan sa longitudinal view, so ganito yung possible na maging itsura niyan. Yung angle bar natin, yung portion na to, so ito yon ito yon. Tapos yung dalawang bolt natin na yan sa longitudinal naka-staggered pala talaga. So kapag angular, yung ginagamit natin, i-convert natin ito sa parang plate lang din. So parang sa ginawa natin kanina, 'di ba yung plate natin ay parang flat lang na ganyan. So ito, since ang section niya talaga ay angular pa L, ang gagawin lang natin mula sa ganitong itsura, gagawin lang natin na diretso para magmukhang plate. So, from angle, magiging parang plate na lang. So, ito, i-rotate natin papunta ron. So, para mangyari yon, ganito lang gagawin. Ito yung longitudinal, ito yung cross-sectional. Para mangyari ito na maging diretso, tandaan na ito, yung portion na to, ito rin yan. Tapos, yung portion na to, ito rin yan. Itong dalawa na to, ito yon yung dalawa na to. So, nung inunat natin to, kasi ganito yung itsura niya, nung inunat, kapag tinignan mo ulit sa longitudinal view, magiging ganito na yung itsura. So, paano na distances? Kung ito, ang distance ito ay yung G2 natin na 64 millimeters, kapag tinignan mo naman yung distance nito, tsaka nito, nung inunat na, so yan, dapat, kung mula dito, hanggang dito. So, balikan natin to. Yung G1 natin, ito, yung G1 natin, di ba mula doon sa sentro nung bolt natin hanggang doon sa extreme face nung angle bar. So, mula dito hanggang doon sa sentro. So, kung hanggang doon yan, yun yung G1. Tapos, yung G naman natin mula sa sentro hanggang doon din sa face. Nung inunat natin, so yung effective na distance lang niya na ito, yung red na to. Tapos mapapansin mo, itong portion na to ay kalahati ng thickness, so T/2. So sana ito yung portion lang na yon.
Pero kung titignan mo rin, mula doon sa G1, hindi naman talaga nagamit yung buong G1. Ang nagamit lang natin ay yung G1 less yung kalahati rin ng thickness ng angle natin. So magiging, kapag inunat pala natin, kapag itiniretso natin, ginawa natin ganito, ang magiging total na distance na between do sa dalawang butas natin ay G1, so ito yon, plus yung G2, ito yon, ay yung G pala, minus yung thickness. Kaya lang dalawang thickness kasi, dalawang T over 2, so T tsaka T. Nakalagay dyan, T average kasi possible na yung thickness nito tsaka yung thickness nito magkaiba. So, T average lang yung nilagay natin. So, kapag naidiretso na natin, i-apply na lang natin ulit yung natutunan natin doon sa kanina, yung sa plate. So, ito yan. So, since ang possible na failure line natin, o yung critical path natin na ito, yung may line na green natin. So, computein lang natin. Ang example natin dito ay meron tayong 152 by 102 by 12. Diameter ng rivet natin ay 20. So, ibig sabihin, since ito ay less than 24, ang diameter ng hole naman natin ay 22. Tapos, yung AG natin, o yung total gross area natin ay 3,064. So, galing na ito dun sa table. So, para makompute yan, yung effective net area ay equal sa AG na 3,064 square millimeter minus 3 multiplied by yung diameter ng natin, ng hole natin na 22 multiplied by yung thickness ng plate natin. So, yun lang may ginamit natin dito kanina. Ayun pala, ito 12 multiplied by 12 plus a squared over 4g. So yung una natin, yung kung ito ay A, ito ay B, ito yung C, yung a squared over 4g muna ng AB. So a squared over 4g nito, yung a squared dito ay wala pa lang naibigay. So yan muna natin. Bigay muna siguro ako ng 50 kunwari. So, 50 squared over 4g natin. Yung 4 nito, yung transverse distance ay yung G na G1 plus G. So, 57 plus 64 minus yung thickness na 12, 109. Plus, yung second naman na S squared over 4g, yung galing naman sa BC. So, i-assume natin na 50 rin yun. 50 squared over 4g. Yung G natin dito, yung distance ng vertical distance ng B to C ay G2. So, 64. Yung net area natin, magiging 3,064 minus 3 times 22 times 12 plus 50 squared over 4 times 109 plus 50 squared over 4 times 64. Magiging 2287.5 square millimeters. So, kung titignan natin yung isa pa, kung ididiretso lang natin doon sa dalawa, so, magiging 3,064 lang minus 2 times 22 times 12. Ang lalabas ay 2,536. So, mas malaki yon. Kaya, ang critical net area talaga natin, critical net area. Kala ko effective na naman sabi ko. So, ang critical net area natin ay 2287 talaga. So, yun lang class. Mamaya, yung discuss natin to, yung effective net area.